Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoke po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Usapan natin ngayon ito po, no? Si Harry Roque po, nagsalita na po. Ito actually kahapon po. Nakalimutan ko lang sinabi ni Harry Roque. Pagod kasi ko kahapon. Nire-review po natin yung yung speech niya na kinuna natin ng live. May maganda pala siyang paliwanag, no? Kung bakit po bumaliktad si PBBM. Dati number one trading partner natin ng China. Isang punta lang po sa Amerika. Naging bully na, no? Maganda paliwanag ni Harry Roque. Noon daw panahon ng kampanya, sinasabi ni PBBM, at ito madalas natin marinig, no? Kaya nga, ito talaga yung tunay na continuation kasi lahat sila meron pang kandidato na pagbubuhol-buhulin daw yung barko ng China, di ba? Parang De Colores. Lahat parang anti-China lahat Pero si PBBM, no? Kaya nga sabi natin, talagang itutuloy nito yung friends to all, enemies to none ni Pangulong Duterte. Alam po ninyo, hindi po popular yung friends to all, enemies to none ni Pangulong Duterte. Pero ganun po talaga yung mga Duterte. Pag pinaniwalaan po nila, yung war on drugs, ayun po, very popular po yun. Hindi lang popular yun sa mga kalaban, no? Pero ito po, sinasabi po ni yun pong friends to all, enemies to none, talagang yung pakikipagkaibigan natin sa China, talagang ang dami pong tumaas ang kilay dyan, no? Baka nga si Coach Jarrett napunta pa yung itim ng mata sa batok. Tuloy po natin. Pero nagsimula na po ako ng proseso na alamin kung ano nangyari doon sa 125 billion na narinakaw na yaman na ngayon di umano ay nasa Amerika. Dahil pag nalaman natin kung ano ang nangyari dyan sa tagong yaman na yan, malalaman natin kung bakit bumalito ang PBBM at ngayon kinakaladkad ang ating bansa. Pinapayala ang pamatayan ang ating kasundaluhan para sa isang gera na wala pong interes ang sambayan ng Pilipino. Okay. So napakinggan po ninyo yung sinabi ni... Napakinggan niyo po ba? Parang wala akong nakikitang nagko-komento. Narinig niyo po ba? Baka naman hindi muna tayo nag-check. Inassume ko lang na naririnig niyo, hindi na ako nakapag-check. So naririnig niyo po? Narinig niyo po yung mga sinabi ni ayun, nadinig naman natin, no? So, ayon po sa teorya ni Harry Roque. Teorya lang kasi wala pa raw po siyang pruweba. Eto po. Maganda po, medyo kapanipaniwala tong si Medyo kapanipaniwala po ngayon yung sinasabi ni Harry Roque na sabi niya, dito po wala pa akong pruweba, no? Pero pinag-aaralan ko na kung ano ang koneksyon ng sinasabing tagong yaman ng mga Marcos sa Amerika at saka tong pagbalentong niya, no? Mula po sa dating pakikipagkaibigan sa US ay sa China. Kaya talagang doon po papunta yung sinasabi ni Harry Roque na may kinalaman, no? Yung pagbalentong sa pakikipagkaibigan sa China dito po sa natatagong yaman. So, grabe, no? Ibig sabihin mga kapatid, no? Yung napipinto po na kung tama yung hinala ni Roque, yung napipintong madadamay tayo sa digmaan, dahil lang po sa pagbawi ng nakatagong yaman ng mga Marcoses. Talagang yung kantyaw po sa kanila na above all, family ang ililigtas kaya tumakbo.
mukhang totoong-totoo po, no? Hindi po paglilingkod kundi anong tawag dito? Pagtatanggol sa interes ng kanilang pamilya. Okay, punta na po tayo sa ibang usapin. Alam niyo po, ito po ang patunay na walang katalab-talab, no? Hindi po tumatalab yung lahat ng paninira nila kay VP Sara Duterte. Ito po. Nangunguna na naman po sa survey. Ayan, 1-on-1 po sila ni ano. Iniiwan na po ni VP Sara 29.3. Tapos si Raffy Tulfo, yung kanyang pinakamahigpit na posibleng makalaban na nagsasabing hindi raw tatakbo ay 20.7, no? So 29.3, lumalayo na po yung agwat, no? At kabahan ka, Tulfo. Alam mo, lumalapit na sa iyo. Mantalang ito si Leni Robredo, alam mo naman ang hangad niyan, no? Ang tanging hangad ni Leni Robredo ay maging second place. Ayan po. So nangunguna pong malayo si VP Sara. Yan. Tapos second si Raffy Tulfo. At third po si Leni Robredo na may kartadang. Ito po magiging magandang laban sa second place. Ayan. 20.7, 12.2. 12.2 ba yun? Konti na lang, mga dilawan at kakamping. Habulin nyo na si Tulfo. Alam naman namin na ang habol nyo lang maging second place. Kaya, ganda-gandahan nyo ang paninira kay Tulfo. Diyan kayo magaling. Okay. Ano pa ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi po tumatalab, no? Lahat po ng paninira. Pera pa yung ano dyan, ha? Yan po, kinundak po yan bago pa po itong kontrobersya ni First Lady. Yung all out na nagsabi si First Lady na before po itong bad shot interview ng ating First Lady kay Sara Duterte. Kaya talagang papalayo po. Actually, ganoon naman talaga, no? 6 years po nilang siniraan yung tatay. Nanalo pa rin yung anak. Pinakamataas sa lahat ng tumakbo. Ngayon, another 6 years na paninira kay Sara Duterte. Hindi po nawawala yung popularidad. Kung hindi, lalong tumitibay, no? Lalo pong tumitibay yung pagiging number 1 ni VP Sara. So, nag-inarte pa si Tulfo na hindi na raw siya tatakbo. Baka i-call ka ng mamamayang Pilipino, huwag kang umiyak-yak dyan na pag sinabi mong hindi ka tatakbo at kinalimutan ka na ng mamamayang Pilipino. Sasabihin nyo, it's too late for you, no? Ayan. So, yan po ang good news para sa atin, bad news po para sa mga anti-Duterte. Okay. Ang punto ko pa lang dyan, no? Kawawa naman ang nagbabayad dito sa paninira kay Sara Duterte. Iba na nga ang tono nila, no? Dinadala na nila sa ano yung sinasabi nila, delikadesa, no? Yung mga mag-resign na ng kusa, wala pong kinalaman, eh. Lalo po yung binibira si VP Sara, lalo po siyang nagiging popular sa tingin ng mga tao. Pati itong panawagan nyo na resign, ang tingin po ng mamamayang Pilipino dyan, talagang pinagtutulungan yung lahat. Oo, tatakbo naman talaga, nag-inarte pa. Sabi siguro ng tao, yun naman pala, ayaw mo palang tumakbo, di wag ka na naming sabihin sa mga survey. Ewan ko pag naunahan ni Leni yan, kung paano maghahabol yan, nasasabihin tatakbo na siya. Kahit galit na galit po, yung tatlong mahuhusay. Mamaya, buweltahan natin si Abby. Hindi natin nasisilip tong anggulo na to. Kaya may pambubuelta tayo dyan mamaya. Okay, punta na po tayo. So, pag-isipan nyo po, no? Hindi po tumatalab sa mga Duterte yung paninira kasi hindi naman po sila unknown na mga tao. Hindi po sila unknown na mga leader, no? 6 na taon na pinakamataas. May dahilan po kung bakit si Tatay Digong ay pinakamataas sa rating sa lahat na naging Pangulo ng Pilipinas, no? May dahilan po yan. At hindi po nyo kakayanin na siraan, no? Sa ilang, ibig nyo sabihin, kung kailan tapos ng panunungkulan, sisiraan. Habang nanunungkulan siya, very popular. Tapos pag natapos, okay, madali po siraan, eh.
Kung mahusay po yung pinakikita ng kasalukuyang administrasyon, ano ba naman, di ba? Ikaw na yung nasa kapangyarihan. Pero kung ganyan po, kung ang nakikita po natin na imbes na tugunan lahat ng mga suliranin, nakikita ko pong pangunahing programa ngayon panghuhuli ng mga dumadaan sa busway. Nakita niyo po ba? Doon nakapokus pati yung media. Madali po manghuli, di ba? Doon na po ang focus ngayon sa mga dumadaan dito sa bus lane. Yun na po ang focus ng ating gobyerno. Pati nga po yung ayuda, tokis na lang. Kaya galit na galit si Senator Bongbong. I-update nyo naman po kami kung ano na po nangyari sa ayuda. Ang dami na po nangyari sa Pilipinas, nakabulastugan. PCSO, ala nyo makakalimutan namin PCSO, pagbebenta ng NFA na 25 pesos sa traders. Yun pong Chocolate Hills. Nakalimutan ko na. Kapalpakan dyan sa NAIA, mga brownout. Mahal na presyo ng bigas. Hindi po namin kakalimutan yan. Kahit ng ugali po ninyo. Ito po, bagong kontrobersya. Ang dami pong pumapalag dito kasi lahat tayo ay nakasaksi na usually, maski po si Senator Laila de Lima. Ito po, yan po yung driver. Pinupuna po bakit po dapat daw ang binablur lang yung mukha. Bakit daw pati pangalan ngayon ay binablur na. Pati nga po si Laila de Lima, nakalagay Laila de Lima. Pati si Franz Castro. Napakaswerte naman ng tao na to. Hindi nilagay ang pangalan. Pero yung mga nagtatanggol po, ito po ang sinabi, Sa unang pagkakataon kasi may dahilan. Ano po yun? Sabi ng babaeng taga Malolos, ito tagapagtanggol din to. Isa pa, may kamag-anak din ang mga kriminal. Masakit sa kanila ang madamay. Makatao ang gobyerno ngayon. Ayun naman pala. Kaya po pala, napaliwanag na. Kaya po tinatakpan yung pangalan ng mga mugshot ngayon, makatao ang gobyerno. Yung mga kriminal po, may kamag-anak din daw na nadadamay. Grabe, bakit lalagay ba yung mga pangalan na kamag-anak? Ibig po ba sabihin sa mugshot nakalagay po apo ni Colonel ganon? Pamangkin ni General ganon? Wala namang ganon Pangalan niya lang yun Hindi talaga naman katwiran Sa kanila kahit wala sa hulog yung katwiran, basta makapangatwiran lang. Kaya daw hindi nilalagay kasi matatama yung kamag-anak. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.